Nagsisi po talaga ako nun, bakit ginawa nung mga panahon na po yun, bakit po ako nagpabuntis agad. Ganun. Ilang taon ikaw nung nag-asawa kayo? Yung panganay ko po, yung anak ko po talaga, ano po yun, nagkaroon po ako ng boyfriend. Ganun. Kasi yun po, doon po ako nabuntis nung nag-aaral po ako. Tapos, hindi ka pinanagot ng gano'n? Po, iniwanan po niya ako. Umuwi po siya sa probinsya nila, tapos doon ko lang po nalaman na pagka uwi niya po doon, meron na po pala siyang ibang kinakasama din. Tapos siya po yung bumuhay sa akin. Mga panahon walang-wala po. Pasensya na sa word na parang niloko siya, iniwan siya. Anong naramdaman mo? Ayun mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga po sa atin lahat. Magandang tanghali, magandang gabi. Mga kababayan, mga kabarangay, kami po yung nagpunta rito sa lugar na to dahil hinahanap po namin yung babae, nanay na nagtitinda ng papaya, si Flower po. Kababayan tayo na nasa ibang bansa na nagpaabot ng tulong. Mula nung napanood nila kasi yung kwento ng kanyang buhay, ay nag-message sa amin at nagpadala ng kaunting tulong pinansyal para kay Flower. Kaya sa aming pagtanong-tanong na hinanap namin at dito daw ang kanilang bahay. So mga kababayan, samahan niyo po kami para malaman natin ang totoong kwento ng buhay ni Flower. Let's go. Ayan na siguro, ano? Yan ba yung tinuturo nila? May nagwawalis. Tapo. Sir, magandang hapon. Pwede magtanong? Dito po ba nakatira si Flower? Ayaw po dito po. Nandito po ba siya? Ay wala po kasi nagtitinda po siya. Nagtitinda? Mga ano oras po siya darating, sir? Baka parating na rin po kasi maaga po siya umalis eh. Maaga umalis. Sino po kayo? Sino po sila, sir? Ay asawa niya po ako sir. Kayo asawa. Ay, pasensya na, sir. Mawalang galang na po. May sadya sana kami sa kanya. Ano po yan? Ay pwede po upo muna kayo sir. Sige, sige. Okay, salamat. Ano po yung ano nyo? Ay, Kasi mula nung upo kayo, guys. Kasi mula nung nung natagpuan namin siyang nagtitinda, in-upload namin, may kababayan tayo na napag-utusan kami na pasyalan, hanapin siya. Kaya kayo pala ang asawa. ako po. Pasensya na, sir, busy yata kayo. Ako kasi nagwawalis po ako. Ilan po anak niyo, sir? Dalawa po. Dalawa. Sir, pasensya ka na. Pwede bang maabala kita, makausap ka man lang namin? Ay sige po, walang problema po. Upo ka muna, sir. Ayan. Tapos, sir, okay lang, idikit ko sa'yo itong yung mic. Ay sige po. Pero, ayan. Pula na. Ay, uminom muna kayo ng tubig po. Kung gusto mo ng tubig. Ay, sige lang, sige lang. Sir, upo ka lang, sir. Ayan. Dikit ko lang to sa'yo, sir, ha? Pakilala ako. Napanood nyo po ba yung video na in-upload namin sa asawa nyo? Ay po, napanood ko po yun. Oo, so kilala mo naman kami. Pero mas maganda, personally, magpapakilala ako sa'yo, ha? Ako po si Daddy Frankie, kami, kasama ko ang aking team. Ayun. Kaya kayo pala yung sinasabi sa akin ng asawa ko. Opo. Ilan na anak nyo, sir? Dalawa po eh. Ito pala yung bahay ninyo. Opo. Matagal na kayo nakatira dito? Matagal na po, mga 2 taon na po sobra. Ano trabaho mo, sir? Construction lang po. Construction. Nilalang lang. Matagal ka na ba nagko-construct? Tagal na po. Mga 5 taon na po. 5 taon na. Tapos, ilang taon yung anak nyo? Dalawa po. Ito yung bunso. Ayan po. Yung panganay.
5 taon po. Tama yung sinabi ni Flower. Tamang-tama, kaya pala buti inabot ka namin, no? Linggo pala ngayon. Opo, wala pong pasok pag linggo. Pag linggo, walang pasok. So, anong pinagkakaabalahan mo pagka, pag walang pasok, pag linggo? Tumutulong sa mga gawain bahay, ganun, katapos ko lang po maglaba. Ikaw naglalaba. Kasi may kababayan nga tayo na nagpaabot ng tulong para kay Flower, kaya hinanap namin siya. No, so, okay lang, hintayin namin siya. Okay lang po, baka parating na rin po yan. Oo. Ay, wait lang po, ayusin. Tingnan ko muna po yung ano. Sige lang, sige lang. Nagkape na po ba sir? Ha? Nagkape na po Ay, sige lang. Huwag mo kaming alalahanin. Ano pa nga pangalan niyo, sir? Poy po. Poy. Parang parang may kamukha kang artista, sir. Ha? Sabi nga po nila, meron daw po. May kamukha ka. Parang kamukha mo yung komedyanteng artista. No? Parang si Empoy daw po yun eh. Bakit ang pangalan mo, Poy? Hindi ko alam sa magulang ko po eh. Yung pinapangalan ko sa akin eh. Okay. Mga anong oras kaya darating yung si asawa mo? Baka parating na rin po yun. Hinintay ko nga kasi anong oras di wala pa eh. Ano yun? Lagi-lagi talaga siya nagtitinda? Opo, pag gusto niyang tumulong sa akin, pag mga gastos niya sa bahay, ganun. Bili ng bigas. Okay Magkano bang kinikita mo, sir, sa sa pagko-construction? Lingguan po kasi sahod namin eh. Minsan 3,000, ganun. Tapos minsan pag may absent, pag masama pakiramdam, mga 1,500, 2,000, ganun ako sa sahod ko. Okay naman yung Okay na po kahit mahirap. Ayun na. Ay, nandyan na pala. Magandang umaga po. Oo, pasensya ka na. Pauwi ko lang po eh. Oo. Ang tinda. Nagtinda po ako ng papaya. Nagtinda ka? Oo. Kumusta benta? Meron din po kahit papano, konti lang. Pero okay na po ito. Ba't hindi naubos? Halika dito, halika. Lapit ka dito, pasensya ka na. Hindi po okay. Ay, meron may isa. Parang hindi Isa lang naubos po yun ngayon eh. Hindi po, matumal po eh. Nakausap namin si mister nyo. Pakuha nga yung mic. Ay, ayun. Puka. Kain ka lang po. Tapos na. Gusto mo kumain? Mamaya na lang pagtapos. Okay lang. Padikit naman to, papisil lang. Sapa. Bakit? Ano oras ka nagtinda? Kanina po mga alas 8 po pagtapos ng kape. Pagkatapos mag-almusal. Opo, namatas. Araw-araw ka nagtitinda kahit linggo? Opo, para po diskarte po ito sa buhay. Diskarte. Sa bagay, walang ihigit sa sa madiskarte. Nakakakwentuhan nga namin ng asawa mo. Okay. Upo ka dito. Huwag kang sir, huwag kang mahiya sa amin ha. Wala kaming masamang intention or what. Gaya na sinabi ko kami si Daddy Frankie, hindi na sana kami babalik dito, pero may kababayan kasi tayo na nagre-request na hanapin ulit dahil gusto nilang mas makilala pa si Flower. No? So ito pala yung buhay nyo rito. Mahirap po yung buhay. Oo. Pasensya na po kayo sa bahay namin. Ganyan lang po. Hindi, okay lang yun. Huwag mo ilalahanin kasi hindi naman yung bahay ang pinunta namin. Gusto lang talaga namin makilala kayong mag-asawa dahil yun din ang request ng ating mga viewers. Sige, tabi mo yung papaya. Tabi mo muna yung benta mo. Baka probinsyang-probinsya talaga dito, no?
Buti hindi ka naubusan ng ng paninda. Saan nang gagaling yung mga ibang paninda nyo? Pag naubos po yung dito sa may mga kapitbahay po namin, pumunta po ako dun sa kapagkukunan po ng papaya. Oo. Bumibili rin po ako. Tapos tutubuan ko na lang po kahit konti. Oh, ang sipag mo naman. Bakit ang sipag mo talaga? Kailangan po talaga yun. Kailangan. Opo. Sa bagay, sabi ni Sir, minsan yung sweldo, 1.5. Hmm. Pero pag kumpleto naman ng araw, 6 days, no? Opo. Mga 3-6 din po yun. 3-6. Pagka kumpleto ang araw. Pero ilang taon ka na, Sir? 25 na po eh. 25. Medyo maliit si Sir, no? Ha? Maliit lang. Pero ang sipag niya, na inabot namin mga kababayan, si Sir, si Poy, nagwawalis, nagluluto. Tapos ikaw pa naglaba ka mo. Opo, katapos ko na lang din po maglaba eh. Oo. Construction, tapos pagdating sa bahay, maglaba. Pag linggo po, tumutulong po ako sa kanya. Pag linggo lang naman. Pero pag Monday to Saturday, Pasok na po. siya na ang gagawa. Papasok na po kasi ako nun eh. Ang galing naman ng galing naman ng setup ninyo. Flower, kumusta naman ang buhay-buhay nyo dito sa mga nakalipas na araw? Sawa po ng buhay, nakakaraos din naman po. Simula nung araw po na naabutan niyo po kami ng konting tulong. Oo. Malaking tulong po yun sa amin kasi yung mga panahon po talaga yung kapos na kapos po talaga kami. Wala po kaming masaing. Ay, Wala ganun. rin pong gatas yung mga bata. So ibig sabihin yung mga anak mo nagagatas pa yan? Opo, pati po yung panganay ko. Kasi nakakaawa naman po kung ito lang, may inggit po sa punso. Kapatid niya. At saka ilang taon? 4 years? Opo, Oh, 5 so- years old po yung panganay. So kailangan pa naman talaga. Mabuti masipag yung pangasawa mo. Kaya nga po, nagpapasalamat din po ako sa kanya kasi kahit ganyan po siya, talagang nagtutulungan po talaga kami para mabuhay po namin yung mga anak namin. Para may pangkain din po kami sa araw-araw. Ganun. May panggastos. Matanong ko lang, sabi kasi ng mga viewers natin, 2 na yung anak mo. So ilang taon ikaw nung nag-asawa kayo? Yung panganay ko po, yung anak ko po talaga, ano po yun, may naging ano po ako noon, ganun. May naging boyfriend din po ako noon. Yun po yung nakabuntis sa akin. Tapos siya po yung bumuhay sa akin. Mga panahon walang-wala po. Sorry. What do you mean? Paano nangyari? Ano po yung, nag-aaral po kasi ako noon, tapos po sa pag-aaral ko na po syempre po, mapapabarkada. Pero hindi ko po sinisisi yung mga barkada ko. Sa akin po yun. Yun po yun. Habang nag-aaral po ako, nagkaroon po ako ng boyfriend. Ganun. Kasi yun po, doon po ako nabuntis nung nag-aaral po ako. Tapos, hindi ka pinanagutan gano'n? Ano po, pinanagutan naman po, nagsama po kami ng mga 9 months po. Habang buntis po ako, nagloloko rin po siya ganun. Tapos eto, nung nanganak na po ako doon sa panganay ko, siya na po, yan na po yung naging ko. Siya na po yung tumulong sa akin. Tinulungan niya na po ako yun. Siya na po yung, minsan bumibili po siya ng gatas ng anak ko, ganun. Paano nagsimula yung sa inyo kung sabi mo nagsasama 9 months magkasama kayo ng una mong boyfriend, asawa? What do you mean, iniwanan ka niya? Opo, iniwanan po niya ako. Umuwi po siya sa probinsya nila, tapos doon ko lang po nalaman na pagka-uwi niya po doon, meron na po pala siyang ibang kinakasama din. Tapos yun po. May kinakasama rin siya doon. Tapos eto na po, siya na po yung chinat niya po ako sa Facebook, ganyan. Ganyan. Naawa din po siya sa akin kasi yung mga panahon po talaga na yun. Walang-wala po talaga kami. Ganyan po. Tapos yun, naging kami na po kasi sa sobrang awa niya po sa akin, siya na po yung bumibili, siya na po yung nagbibigay sa akin ng pambili ng gatas. Ganyan. Hanggang sa nagsama na po kaming tuluyan. So, ibig mong sabihin, nung una, naawa lang siya sa'yo, hindi ka pa niya naliligawan or... Nililigawan niya na po. nililigawan ka na niya. Bali po, nag-umpisa po kami. Nag-ano po kami noon, mag-ex na rin po kami. Tapos yun po. Tapos nakakilala po ako ng ibang ganun. Ibang lalaki po. Naging, nabatis po ako. Tapos
Siya na po yung, siya na po yung, nanagutan niya na po yung anak ko. Oy, Hanggang ang, ngayon. ang bait mo naman. No, pwede bang magkwento ka rin sa amin? So, anong naramdaman mo nung nalaman mo na pasensya na sa word na parang niloko siya, iniwan siya? Anong naramdaman mo? Na parang naawa rin po ako sa kanya kasi na yung iniwan siya ng asawa niya, yung wala siyang malalapitan kasi yung magulang niya hirap na hirap din. Tapos nun, parang kasi mag-ex na ba kami dati, parang niligawan ko ulit siya. Niligawan mo ulit. Tapos nun, ako bumibili ng gatas ng anak niya. Tapos, nagkataong nagsama lang po ulit kami. Ganon. Parang sinamahan ko na lang siya sa buhay niya. So, ibig mong sabihin, dati, mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo? Nung bata pa talaga. Tapos, nag-aaral pa siya noon. Opo, nag-aaral po siya nun. Tapos, ano nangyari? Yung naghiwalay po kami. Tapos meron siyang nakabuntis sa kanya, yung nakilala niya. Tapos nun, iniwan siya. Tapos ako naman ako na po yung tawag dito. Umako. Umako. Okay. Kanya. Buti hindi ka nagalit. Tinanggap mo na siya. Ay, hindi pa naman po ako nagalit sa kanya kasi mahal ko siya eh, kaya Gaano mo siya kamahal? ay sobrang-sobra po. Pwede bang i-describe mo sa akin kung paano yung ginagawa mo? Gaano mo siya kamahal sa salitan, sa sinasabi mong sobra-sobra? Paano mo ginagawa yung mga ganun? Ano po, tawag dito? Kahit wala po sabi. Wala kang masabi. Kasi basta ano ko po, mahal na mahal ko po siya yung kung ano ko. Bilib ako sa inyo. Bilib ako sa iyo, Poy, no? Kung titignan mga kababayan, si Poy parang totoy, napakaliit, pero marunong pala malaking responsibilidad yung inaako. Tama talaga yung kasabihan na don't judge the book by his cover, no? So bakit naman naging ganon, pasensya na, nai-open mo sa akin Okay, yung okay. una mong boyfriend. Sabi niya kasi, una kayo ang mag-boyfriend, girlfriend. Tapos nasa school ka, nagkaroon ka ng iba, ay naghiwalay kayo, tapos nagkaroon kayo ng iba. Opo. Anong naramdaman mo? Anong nasabi mo sa isip mo nung iniwan ka, tapos siya pa rin pala ang makakatulong sa'yo? Si Poy pa rin. Wala po akong ibang naisip nung kundi po nagsisip po talaga ako nun bakit ginawa nung mga panahon na po yun, bakit po ako nagpabuntis agad ng ganun po. Na dapat habang ano po kasi yung naghiwalay po kami, matagal na po kami naghiwalay. Matagal na kayo Matagal naghiwalay. na po yun. Oo. Umabot po ng ilang taon din, 2 taon. Bago po ako nakakilala ng iba. Okay. Nahiya rin po ako sa kanya nung una kasi hindi naman po niya responsibilidad na bilan po ng pagkain yung anak ko po ng gatas. Tsaka mga diaper ng mga panahon na yun. Minsan po hindi ko na po tinatanggap. Mapilit po siya. Gusto niya po talagang ipaano sa akin yung mga binibili niya. So, Ganun po. so after that, kumusta naman yung naging relation ninyo? Okay naman po. Okay naman po. Hanggang Okay. ngayon po, okay po. Gaya ng sinabi ni Poy, mahal na mahal ka daw niya. Halata naman po. Halata naman. Eh ikaw, gaano mo siya kamahal? Mahal ko pa rin po siya. Anong mahal? Mahal ko rin yan. Anong mahal ko rin? Gaano mo siya, paano mo explain? Paano mo explain kung gaano mo siya kamahal? Naluluha si Sir Poy. Wala pong explanation basta mahal po. Basta mahal mo siya. Parang bata pa si mga kababayan, si Flower. Pero si ikaw 25, Opo. matured na mag-isip, no? Bilib na kabilib, no? Hindi ko akalain na ganun yung kwento ng buhay. Pero paano yon? Nagkakausap pa ba kayo ng ex mo regarding sa anak nyo? May communication pa kayo? Wala na po. Wala na. Okay na. Kasi po pag
hinihingian po namin siya nung mga panahon na yun. Wala po. Wala po siyang mabigay. Dead ma. Opo, deadma po. Deadma po yun. Okay lang naman po sa akin yung mga panahon kasi dumidiskarte rin po ako ng mga panahon. Nagtindera po ako sa sa bakery, ganun. Isa po pag walang tumatao sa tindahan ni mama, ako rin po nagtitinda noon. Para makaraos. Kaya po naging ko na rin po yung pagtitinda ng mga gulay. Sanay na po ako dun. Hoy, payag ka ba mawala pa ulit ang asawa mo? Ay, hindi na po ako papayag nun kasi may mga anak na kami. Hindi naman. So, gaano mo kamahal itong asawa mo? Eh, hindi ko po ma-explain pero yung mahal na mahal ko po talaga siya. Sobra-sobra. Gagawin ko ang lahat para sa aming mga pamilya, para sa aming mga anak naming dalawa. Si Flower naman. Flower, syempre, nung una kayo, tapos nagkahiwalay kayo. Tapos nung nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng anak, iniwan ka. Tapos siya yung tumulong, nag-survive sa'yo. Anong nararamdaman mo nung siya pala yung makakatulong? Nung mga panahon po yun, nahiya po ako sa kanya noon. Siyempre po may guilt pa rin po sa sarili ko. Nararamdaman ko po yung kasi naghanap po ako ng ibang lalaki. Pogi nga po, pero hindi naman po ako napanagutan. Hindi ka napanagutan. Opo. Malaking pasasalamat po talaga ako sa kanya kasi nung mga panahon walang-wala ako, siya po talaga naghila sa akin pataas para makaahon po kami sa gastusin ko po sa anak ko. Kasi kahit piso po ng mga panahon na yun, wala po akong mahanap ganun. Kaya yun po, yung dumating po siya, yung bumalik po siya sa akin, tinanggap ko na po, tapos tinanggap niya na rin po ako. Nagsama na rin po kami. Okay. Sana tuloy-tuloy na yan, no? Sana kahit anong mga pagsubok dumating sa inyo, wag na wag kayong susuko, ano? Alam ko naman, nakikita ko sa pagkataon ni Poy, parang siya yung taong matyaga, no? Siya yung matyaga. So, dito sa bahay, makita ko lang, paano yung routine ng buhay ninyo, lalo na pagka wala siya, paano yung trabaho ninyong mag-asawa dito? Pag pumapasok po siya sa trabaho, ako po yung nag-aasikaso sa mga bata. Minsan po pag nasi-short po kami sa pera, hindi naman po mawawala sa buhay yun. Minsan wala kang pera eh. Nagbibenta po ako ng gulay. Humahanap po talaga ako ng diskarte kasi yun na po talaga yung nakasanayan ko. Sa araw-araw na po yun para po pag uwi niya, may sasaingin na po kami, may ulam na. Wala na po kami problema. Kasi minsan po yung sinasahod niya, yun nga po, 1.5 lang po yung sinasahod niya minsan sa isang linggo. Minsan po dun sa 1.5 na yung magbabayad pa po kami ng mga bayarin namin. Bibili pa po ng gatas. Tapos minsan yung sinasahod niya po, kapos din. Hindi pa minsan nabibigay yung kompleto, ganun. Pag nabali pa, Babali po. Hirap talaga magpalaki ng mga bata, danas ko rin yun. Hirap Yung nga po. pambili ng gatas, yun ang masakit, no? Sana makatulong to sa inyo, no? So,